Sa sandaling ito, ay makikita si Leping na tinatanaw ang binagsakan ng kanyang alaga. At matapos makita kung saan ito bumagsak, ay sinabi niya na mukhang malayo din ang narating nito. Kasabay nito, ay nakahinga rin siya ng maluwag dahil nagawa na niyang masave ang data nito sa kanyang cloud network. Pero habang iniisip pa niya ito, ay bigla naman siyang tinawag ni Elizabeth. Kaya agad siyang napalingon dito. At dito nga, ay makikita si Elizabeth na bahagya pang namumula ang mukha, at sinabi sa kanya na ipagpatuloy na nila ang naudlot na ginagawa nila kanina. Pero bago pa makapagtanong si Leping kung ano iyon, ay agad na hinawakan ni Elizabeth ang kanyang mukha sa kahinalikan ito. Habang nagaganap naman ito sa pagitan nila, ay makikita naman si Wang Kai na ngayon ay gumugulong pa rin. At sa sandaling huminto na siya, ay napamura ito at sinabi na kahit nakailang upgrade na siya ay hindi pa rin mawala ang nakarecord na takot sa kanya para sa babaeng iyon. Samantala, sa di kalayuan ay makikita naman si Alpha at ang isang di kilalang tao na pinagmamasdan si Wang Kai. At dito, ay nagkomento ang kasama niyang ito, tinatanong kung ang munting aso ba na iyon ang number 1 warrior ni Leping at ni Elizabeth. Agad namang tumugon si Alpha at tinawag pa nga ang kanyang kasama bilang Lord Hero, at sinabi na ang pangalan ng asong iyon ay si Wang Kai. Napangiti naman ang Peking Hero na ito at sinabi na si Wang Kai ay para lamang isang babong aso at hindi ito banta sa kanya. Pero kasasabi pa lamang niya nito, ay agad na nagpakita sa kanya ang isang notification na binabalaan siya, sinasabing hindi nito dapat maliitin ang kanilang kalaban, at tinukoy pa nga ang Peking Hero bilang player. Saka muling binalaan na para makumplito ang kanyang ultimate mission, ay kailangan itong huwag masyadong maging kampante. Pagkatapos nito, ay ipinakita ang ultimate mission na tinutukoy ng system, at iyon nga ay ang tapusin si Leping at si Elizabeth. At kapag nagawa niya iyon, ay makakatanggap siya ng System Operation Authority bilang reward. Sa pagkabasa naman nito, ay napangiti ang Peking Hero at sinabi na nauunawaan na niya. Kaya inutusan na niya si Alpha na muling bumalik kina Leping upang ipagpatuloy ang pagmamasid sa kanila. At kung sakali mang mayroon itong mapansing kakaiba, ay agad niya itong ipaalam sa kanya. Agad namang kinumpirma ito ni Alpha at tinawag pa nga ito bilang kanyang Lord Hero. Sa sandaling iyon, ay tila wala sa sarili si Alpha at mukhang nasa ilalim ng kontrol ng system. Kasunod nito, ay tuluyan ng naglaho ang Peking Hero at naiwan si Alpha sa lugar. Pero wala silang alam na kahit na sa kabila ng mga pinsalang natamo ng munting aso, ay napansin pa rin niya ang presensya ng dalawang ito. At dito, ay naisip pa nga niya na kaya pala nawawala si Alpha ay nandito lang pala ito at nakipagkita pa sa isang kahinahinalang tao. Pero sa huli, ay binaliwala na lamang niya ito, dahil para sa kanya, ay hindi naman banta ang dalawang iyon. At ang mas importante ngayon, ay ayusin niya muna ang mga pinsalang natanggap niya mula sa sipa ni Elizabeth sa kanya. Sinabi din nito sa kanyang sarili na kailangan na niya talagang palakasin pa ang kanyang model, sa gayon ay malampasan na niya ang takot niya sa babaeng iyon. Samantala, sa Sea of Darkness, ay makikita ang ilang individual na nakatayo sa ilang mga poste. At makikita din na tinatanaw nila ang isang portal na direktang nakaugnay sa Demon Realm. Dito, ay sinabi ni Azeroth na ang entrance ay bukas na, pero hindi sapat ang kanilang mga Dark Gears para makapasok silang lahat ng sabay-sabay. Nagsalita naman ang Thousand Eye Demon, sinasabing na-compute na niya gamit ang kanyang chaotic measurement na kahit makapasok lamang ang isa sa kanila, ay magagawa na rin nilang mapasok ang iba pa nilang mga kasama. Nag-aalala namang sinabi ng Devouring Worm na masyadong matagal ang oras na kakailanganin nila para makapasok silang lahat. At kung sa mga panahong iyon ay madiskubre ng mga makapangyarihang nilalang ng mundong iyon ang kanilang mga binabalak, ay madali lamang silang mapipigilan ng mga ito. May pangungutya namang tinanong ng Blasphemous Demon kung ano ang sinasabi niyang mga makapangyarihang nilalang, dahil para sa kanya, ay kapag nakapasok na ang isa sa kanila sa mundong iyon, ay wala nang makapapantay sa kanilang lakas at magiging isang one-sided na pagpaslang na lamang ang mangyayari sa lahat ng mga nilalang doon. Sinabihan naman siya ng Skullweaver na isang idiot, dahil nakalimutan na nito ang nangyari sa kanya noong makaharap niya ang legendary hero.
Ipinaalala din niya ang tungkol kay Malfoy na naghihintay lamang na maglaban sila para sa huli siya ang makakuha ng mga benepisyo. Sa puntong ito, ay nagsalita naman ang tinatawag na The Watcher. At dito, ay sinabi niya na ayon sa lahat ng mga hinaharap na kanyang nakita, ang posibilidad na mabaigo sila ay hindi umiiral, dahil ang kapangyarihan nila ay nagtataglay ng dimensional reduction, at walang laban ang mga ito para dito. Nang marinig naman ito, ay lalong naglaway ang blasphemous demon, sinasabing naiisip pa lamang niya ang mga nilalang sa mundong iyon ay nagugutom na siya. Sinabi pa niya na kapag nakapunta na siya sa mundong iyon, ay lalasapin niya ang bawat nilalang ng dahan-dahan. Sa gayon, ay mas maramdaman niya ang paghihirap at pighati ng bawat nilalang doon. Sinabi naman ng gagambang demon na sa wakas, ay magagawa na rin niyang mapuno muli ang kanyang mga stock ng mga bangkay. At kapag natapos na nila ang dimensyong iyon, ay magagawa na rin nilang makakonect pa sa iba pang dimensyon. Sinabi naman ng The Watcher na si Malfoy ay masyadong mataas ang tingin sa kanyang sarili sa pag-aakalang maiisahan niya sila. Pero ang katotohanan, ay wala itong ideya tungkol sa kung anong klaseng mga nilalang sila. Tumawa naman ang isa pa, sinasabing pagsisisihan ni Elizabeth ang ginawa niyang pagtraidor sa kanila. Kasunod nito, ay lumipat na ang eksena sa kwarto ni Lupin. At dito, ay makikitang naghahanda na siya ng kanyang mga gamit na dadalhin para sa kanilang outing. At habang iniisa-isa niya ang kanilang mga gamit para siguraduhin na dala na nga niya lahat, ay bigla niyang naalala na kailangan niyang magdala ng moisturizer dahil nagiging masyadong tuyo ang kanyang balat pagkatapos magbabad sa hot spring. Kasunod nito, ay sinuri naman niya ang mga gamit ni Elizabeth. At dito, ay sinabi niya na nagawa na rin niyang maayos ang lahat ng gamit nito, dahil ang kanyang mga gamit naman ay kaunti lamang. Pagkatapos, ay kinuha naman niya ang kanyang gagamiting swimming trunks, saka pinaalala sa kanyang sarili ang kanyang mga dadaling mga sariwang pagkain bago sila umalis. Matapos namang makumpirma ang lahat ng ito, ay nag-isip pa siya kung ano pa ba ang kanyang nakakalimutan. At dito nga, ay bigla niyang naalala ang isang importanteng bagay. Kaya agad niyang kinuha ito sa kanyang drawer, at ito nga ay walang iba kundi ang proteksyon. At habang pinag-iisipan pa ni Lupin kung magagamit nga ba talaga niya ito, ay bigla namang tumawag sa kanya si Elizabeth, tinatanong siya kung ano ang kanyang ginagawa dahil kailangan niya siyang tulungan na makapili sa kanyang susuotan. Sa sandaling iyon, ay dali-daling itinago ni Lupin ang kanyang proteksyon sa loob ng kanyang bag, at sinabi kay Elizabeth na sandali lamang. At nang lumingon nga siya sa kanyang likuran para tanungin si Elizabeth kung ano ang kailangan nito sa kanya, ay nakita niya na nakapost na ito at tinatanong siya kung bagay ba sa kanya ang ginawa niyang swimsuit at kung ito na ba ang kanyang susuotan. Labis namang namula ang mukha ni Lupin sa pagkagulat at napatanong pa nga kay Elizabeth kung saan niya nakuha ito, at nasabi pa nga niya na hindi ito tama. Kasabay nito, ay naisip niya na noong ginagawa niya ang mga swimsuits ni Elizabeth, ay masyado siyang nadala ng kanyang emosyon at aksidenteng nakagawa ng mga mapang-akit na kasuotan, ngunit sa huli, ay itinago rin niya ito dahil baka kung ano ang isipin sa kanya ni Elizabeth, kaya sa mga oras na yun, ay hindi siya makapaniwala kung paano pa rin nakuha yun ni Elizabeth. Sa kabilang banda, ay nagulat din naman si Elizabeth sa reaksyon niyang ito, at napatanong pa nga kung may problema pa sa suot niya at kung hindi ba ito bagay sa kanya. Ngunit bago pa makasagot si Lupin, ay agad na nagpalit si Elizabeth, at dito nga, ay tinanong niya muli si Lupin kung mas okay na ba ito para sa kanya. Hindi naman makapaniwala si Lupin kung gaano kaperpekto ang kanyang mga likha, lalo na ngayong suot na ito ni Elizabeth. Naisip pa nga niya na mukhang aksidente niyang nailagay sa loob ng mga bagahe ni Elizabeth ang mga pangmatindihan niyang ginawang swimsuit. Abangan ang susunod na kabanata. Kung nagustuhan mo ang episode na to, paki-like, comment at subscribe na din para updated ka sa mga bagong kabanata ng series na to. Maraming salamat!